Okay, let's just unboxing Sandong Toroidal off-grid inverter. So ayan, I ordered October 30 and arrived November 3, almost 2 weeks ago. Mahigit 2 weeks ago kung lumipas bago ko siya ma-receive. So ayan, yung bigat niya ay nasa 10,000 grams or 10 kilo. Grabe kaysa sa Elejoy na nasa 4 na kilo mahigit. Nasa 4 na kilo mahigit pala yun, or 5 kilo ata. Ito doble yung bigat niya. So ayan, buksan natin siya. Ano siya, off-grid siya, toroidal, ano, para sa solar. So sana wala siyang damage. Buksan na natin siya. November 3 dumating siya, December 3, January 3, February 3, March 3, 4 months ago na. Tinamad ako magbukas, mag-unboxing. Marami pa akong box na bubuksan. Mahigit ano pa siya, nasa ano lang siya, nasa 10 ng ganun. Yung iba hindi naman box, parang plastic lang. Nasa ano lang siya, 10 yung aking bubuksan. Ayan, bubuksan natin siya. Ayan. So ayan, may kanyang tsura. Grabe, mas mabigat ito. By the way, full date nga pala ngayon. Ano ngayon? April 4, alas 7:46, Sabado ng umaga. Natatapos pa lang ang Biyernes Santo. So ayan, mag-unbox tayo. Ano ba ito? So ayan, ayan. So ayan, medyo nabukas na natin. Bubuksan natin. Ayan. Ayan yung itsura niya. Kanyang ano, manual guide. So ayan, ang lilit ng letra. Ito yung manual guide niya. Parang tinatamad ako isa-isahin. Basta ayan, kanyang manual guide. So buksan natin siya. Ito siya. Bigit 4,000 siya. Cut lang muna. So ayan, nabuksan na natin. Ito yung kanyang ano, yung kanyang parang panghang ata to, panghangin, hangin. Ayan. Mabigat siya, guys. So ayan, mga ano siya, may damage siya.
Meron siyang punit. Sana wala siyang yuki. May bigat siya mga mahigit 8 kilo siyang mga ganyan. Grabe bigat. 9 kilo mahigit ata. Super bigat niya guys, oh. Yung tsura niya. Naman yung tsura. Ito naman yung tsura ng may-ari. So ayan. Ayan. Ayan, ito yung kanyang kasama. Ito, manual. Wala na siyang ibang kasama dyan. Ito yung kanyang pinaka bracket. Cut lang muna ulit. So ayan ang kanyang itsura. Ayan, ito nga pala yung AC fuse niya. AC fuse. Search nyo na lang sa Google. Nakalimutan ko. Ito yung AC output. Nakalimutan kong meaning ng AC. Yung fuse, yung pag ano, pagka parang overload tapos magka-cut off siya para hindi siya masira. Yun yung pagkakaintindi ko. So yun, kapag overloaded, mag-automatic off siya or magre-restart. Ano ata tutunog na overloaded. Meron siyang electricity protection para safe na hindi siya masira, hindi siya mag-over voltage or mag-overload. Ito yung up, on and off. Ito yung function niya, maging option niya. Ito naman yung down, kung may up may down. So yan, ito yung kanyang pinaka niya, pinaka specs niya. So ayan, parang lang siyang sticker pero siya, napipindot siya. So ayan, magandang design niya, para siyang sticker lang. Kung titingnan dito kayo magsasaksak ng kuryente, siyempre kakabit nyo yung battery niya dito. Yung battery, saan ba yun? Battery tsaka yung solar panel. Siguro kailangan ito 300 watts hanggang 400 watts. Since may LED tayo na malakas sumigop ng enerhiya ng araw, okay na siguro yung mga 200 watts. Pwede na rin siguro yung 100 watts. Yun nga lang natin kukombine, kasi pagsasamayin natin yung dalawang 100 watts na nabili ko. Ang brand nga pala nun, ang brand ng dalawang yun ay pareho lang. Ang brand niya ay yung solar panel ko ay meron akong solar panel na binili ko, nasa 1,400 ata. Busca brand, yun yung brand niya. Ito yung brand niya, inverter kasi ito yung pwede siyang i-convert sa electricity, solar inverter. Yung isa naman, yung LG, yung sa solar kung ito inverter, yun naman MPPT, yung pag-charge. Tapos LG yung brand nun, ito Sandom. Tapos yung isa, yung solar panel ko ay yung brand niya naman ay Busca. Puro mga branded sila. Legit naman yung mga comment sa comment section. Oh, tingnan nyo, parang medyo na siya, nahamugan na. Kasi mahigit apat na buwan ko nang hindi nabubuksan. Ayan, parang mayroon na siyang tawag ito. Ayan,
Parang meron na siyang puti-puti. So ayan, nakikita nyo. Pailawin natin. Meron siyang namubuong puti-puti, parang low pressure area. Charing, hindi, parang hamog. So ayan, naalala ko yung term na batang hamog. So ayan, pag-aaralan pa natin dito. Isasaksak itong pula na to, positive, yung itim negative. Itong bearings yung free nya. Ito positive yung pula, yung negative itim. Dapat hindi sila magkabaliktad. Kung sa pula, kung sa itim, itim. Tapos i-screw nyo. Okay, sa pagpapatuloy, tingnan natin kung may damage siya, kung may yupi. So ayan, yung nakaraang 2 araw halos, yung karugtong nito, iba yung yung video size niya, yung pa wide angle, hindi siya magtugma sa, parang lang siya, scale angle, hindi siya tugma sa wide angle, kaya dinilit ko. May 2 minutes yun. Ito yung nga pala yung ventilation niya, buga ng hangin, mukhang wala naman siyang yupi. So ayan, details by details. So ayan, wala naman siyang crack. Pasensya na sa ingay ng kapitbahay kasi nag-renovation sila, inayos nila yung bahay dati, kaya medyo may nagpupukpok. So ayan, so ayan, details by details. Zamdon ang brand nito. So ayan lang muna guys, wala naman siyang yupi. Imbis pa ganun dapat ang video ko nung karugtong dito sa phone ko, yung karugtong ng video pa ganun, yung kuha dapat pa ganun, dapat hindi siya nag match. So ayan, wala siyang yupi. Ayan, okay naman siya. Medyo karoon siya ng rekabok. Okay, iba nga palang pitch ngayon, April 7, 2026, 7:34 PM. So ayan, para sa ating solar setup, mukhang okay naman at matibay. Nasa mahigit 9 kilo yung bigat. Yun lang muna guys sa ngayon. Pasensya na ang haba ng video ko kasi tinitingnan ko kung may yupi. Ito yung ventilation ng hangin pati dito, para hindi siya mag-init, hindi siya mag-overheat or masunog. Ilalagay lang ito sa sa mababa yung temperatura, hindi yung medyo mainit, hindi ilalagay sa taas. So yun lang muna guys, thanks for watching. Solar inverter Zamdon. Ayan, yun lang muna.